Mapagpalang araw ng Huwebes sa inyong lahat. Oktubre 19 na tayo, 2023. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagbabahagi ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan. Ang aking dalangin palagi na maging mabunga ang ating mga pagninilay. Patuloy rin tayong magsikap na maging tapat sa ating tungkulin bilang binyagan, bilang tagasunod ni Kristo. Sa araw na ito, sa araw ng Huwebes, mga kaibigan, mga masigasig na sumusubaybay, ang ating pagninilay ay babahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 47 hanggang 54. Ano ba ang nilalaman ng ating Ebanghelyo sa araw na ito? Dito napansin natin na si Jesus ay sa kanyang patuloy na pakikisalamuha sa tao ay hindi maiwasan na magkaroon siya ng mainit na diskurso sa iilan, lalong-lalo na sa mga Pariseyo. Kaya palaging tinutuligsa ni Jesus ang mga Pariseyo dahil sila ay mga mapagpakunwari. No? Napakagaling nilang magsalita, napakagaling nila magsalaysay ng kautusan ni Moises at kung ano yung mga mabubuti ay alam na alam nila. Ngunit, ang nakakalungkot ay hinding-hindi ito makikita sa kanilang buhay mismo. Kaya, dito, makita rin na parang isinalaysay ni Jesus na magaling, no? Magaling silang magpatayo ng mga larawan upang makilala yung mga taong gumawa ng mabuti sa kanilang komunidad. Ngunit sa likod ng mga iyon, sila din ang pumapatay. No? Kaya sabi ni Jesus, tingnan nyo, marami ang mga propeta, marami ang mga taong nag-alay ng sarili alang-alang sa kapayapaan, alang-alang sa kabutihan, at alang-alang sa paghahari ng Diyos. Na ang pagiging tapat na alagad ay hindi lang sa salita, kundi yung mayroong panindigan sa katotohanan na maisabuhay ito, na handang mag-alay ng sarili kahit paman ang kanyang buhay. Siguro para sa akin, ito rin yung paalaala ng ating Ebanghelyo sa atin. Na sana sa ngalan ng katotohanan, huwag tayong matakot, panindigan natin ito. Mas mabuti pang mamatay na gumawa ng kabutihan kaysa mamatay na gumawa ng masama, ng kasamaan. Ito yung palaging ipinapaabot ni Jesus sa atin. Na tayo bilang kanyang alagad ay magkaroon ng tapat at panindigan na maipahayag, maisabuhay ang kanyang paghahari, ang kanyang kabutihan. At doon, maipadama din natin na tayo rin ay mayroong panindigan sa ating pananalig, sa ating pananampalataya sa Kanya. Sana tayong lahat ay magsikap sa simpleng ginagawa natin kung mayroon tayong panindigan sa ating pagka-Kristiyano, sa ating pagiging tagasunod ni Kristo. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong patuloy na paggabay. Turuan mo kaming maging tapat at magkaroon ng panindigan sa iyong paghahari, hindi lang sa salita, kundi sa amin mismong mga gawa. Amen.